I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Because continuing to defend strongly our territory is not mutually exclusive from being a friend to all. And medyo restrained ho yung naging banggit ninyo sa West Philippine Sea. If we are going to compare it in 2022, you said, not an inch of our territory will be abandoned. 2024, you said, the WPS is ours and will remain ours. Ito ang huli ninyong SONA, sinabi ninyo, we are a friend to all and an enemy to none. What prompted this shift in tone? There is no shift in tone. My first interview, tinanong ako, anong foreign policy natin lalo na sa China? And that was my answer. Hindi naman nagbabago because continuing to defend strongly our territory is not mutually exclusive from being a friend to all and an enemy of none. Wala naman talaga tayong kinakalaban eh. Lahat naman kinakaibigan natin. Pero ipagtatanggol natin ang soberanya ng Pilipinas, ipagtatanggol natin ang teritoryo ng Pilipinas. You can do both. You don't have to choose one or the other. So ganyan ang ating position. You've always emphasized the importance of establishing a binding code of conduct in the South China Sea. Yes. Mag-host ho tayo ng ASEAN next year. Do you think we can take a bigger and more concrete steps to advance the conclusion of a binding code of conduct? We will certainly try because it is very, very important. Pagka nagkaroon ng ganyan, magiging maliwanag kung ano yung rules sa lahat, hindi lamang sa atin. Lahat ng nakapaligid sa South China Sea, lahat yan, sabi na, wala nang ganito, wala nang ganyan, wala nang panggaan, wala nang magtatayo ng bagong island, wala nang gagawa nito, which was the original code of conduct. Something like that made it very, very clear what is expected of each country, each signatory country. And that will make things a bit easier. Kasi hindi ka nag-aalangan na baka may mangyari, anong mangyayari. Hindi na pwedeng mangyari yan. Dahil pumayag nagpirmahan na tayo, nag-agree na tayo na hindi natin gagawin yan. So that's why it is very, very important. And it's very important to the Philippines. Because ang pinakamainit na lugar sa West Philippine Sea ay dito sa banda sa atin. Kaya mahalaga sa atin na magkaroon tayo ng code of conduct. Idagdag ko na rin ho siguro itong nakikita ko rin na naririnig ko na tanong even personally or on social media and all sa mga maliliit na usap-usapan. Dinadaan ho natin sa diplomacy, dinadaan natin sa usapan. Pero yung China, dangerous maneuvers, water cannon, Philippines files a protest, repeat. Ano ho kaya ang magbabago? Ano ho kaya ang pwedeng gawin pa para mas ma-assert ang karapatan ng Pilipinas sa region? We can only control what we do. We cannot control what other countries do. But we keep our lines of communication. Once the lines of communication are closed, then there's no room for improvement. That's why we keep the lines of communication open. Even kung minsan sinasabi it's useless, bakit pa, wala namang nangyayari, we have to keep on trying. We have to keep those lines of communication open. Hindi mo pwedeng isara na lang na ganun. Pagka ginawa mo yun, mas lalala ang sitwasyon. The Philippines is prepared to host ASEAN in 2026, Mr. President. What kind of Philippines do you want our neighbors to see and appreciate? I want them to see the Philippines as it is. I'm so proud of the Philippines. It doesn't need, the expression in English is gilding the lily. Pinapaganda mo na magandang-maganda na eh. Hindi mo naman kailangan ipaganda pa ang Pilipinas, basta ipakita mo eh. Makikita nila, nagsisipag ng Pilipino, ang babait ng Pilipino, ang ganda-ganda ng Pilipinas. Marami tayong ginagawa na magkakaroon para papatibayin pa ang ating mga foreign relations sa iba't ibang bansa. What I really want to show is that the Philippines has now come together. A kind of social pact with each other na magtutulungan na tayo dahil naman tama naman ang tinutunguhan natin. And that's the most important. Mr. President, second half na po kayo ng administrasyon ninyo. And you said you wanted things done and done fast. Are you still optimistic that you are going to accomplish what you set out to accomplish by the end of your term? 6 years it goes very quickly.
And considering that we were still coming out of the pandemic in 2022, the initial work that we did was really to change the systems in government, to change the investment profile of the Philippines, to change. So these are very fundamental, very basic changes that take a little time dahil a bureaucracy is the biggest employer. Parang ano yan parang yung tanker. Para lumikot, it takes 12 kilometers, di ba, bago liliko yung tanker dahil napakalaki. Ganyan ang gobyerno. Bago umurong yan, bago umikot yan, napakatagal, napakabagal. That's why I keep talking, kailangan bilisan na ninyo. Dahil kung di natin gawin to, baka hindi na magawa. So that's what we if there's one project na gusto nyong matapos bago matapos ang term nyo, just one. Education. Yung aking sinabi sa SONA, na ang bawat pamilyang Pilipino, merong college graduate o merong nag-graduate sa TESDA. Bawat pamilyang Pilipino. Yun para sa akin. Pag nagawa natin to, successful yan. And that is doable in the next 3 years, you think? I think so. I think it is doable. Kung tutuusin mo naman, lahat naman ng ginagawa tayo, maglalagay tayo ng trend, maglalagay tayo ng ayusin natin yung sistema. Pag hindi magandang training, hindi magandang edukasyon ng mga Pilipino, hindi man sila makakapag-compete. Hindi ba in the labor market? Wala rin silang, hindi rin walang advantage lahat ng ating ginawa. Kaya ang punot dulo talaga nila, education. Our greatest resource is our people. Our greatest resource is the human capital of the Philippines. You don't have to look at figures. Just talk to foreigners where the Philippines are in their country and what they think of Filipinos and how highly they think of Filipinos. That's all you need to hear. And what are we doing? We should not waste that. We should not waste that. In many industries around the world, if all else being equal, kung pantay-pantay lang lahat, Pilipino yung kukunin ko. Mas gusto ko Pilipino. For me, that is the most important part of all this development that we are doing. Never mind the physical development, that's also important. But the most important is the human development. That's why education is, for me, they will be the gauge of success of this administration. Mr. President, thank you very much for the opportunity. Thank you. I hope this is not the last time. I am sure it will not be. Thank you. Salamat po. Salamat. Ayan, narinig nyo yung part 3 ng podcast ni Ivan Merina. Alam niyo, sa totoo lang, 6 years, sobrang kulang na kulang ang termino ng isang pangulo. Sa totoo lang. No? So, sana nga, ay hindi nila pinalitan yung saligang batas. Dahil nung panahon ng Pangulong Marcos Sr., ang saligang batas natin noon, nung panahon na yun, bago 1986, pwede mag-re-elect, ika nga, ang isang pangulo, pwede siya uling tatakbo. Pero dahil pinalitan ni Cory Aquino, 1987 Constitution, wala na. So, hanggang 6 years lang. So, sayang mga kababayan, ang pinaghihinayangan ko lang, si Pangulong Marcos Jr., sayang yung galing niya ba. Bihira lang kasi tayo na magkaroon ng Pangulong ganito yung hindi corrupt tulad niya. Ang iniisip niya lang yung kapakanan ng mamayang Pilipino. Yun ang malaking paghihinayang ko sa kanyang pamumuno. Sayang, ang dami pong magandang nangyari. Kumbaga, unti-unti niyang inaayos yung dumi ng mga nakaraan. Nakita naman po natin ngayon. Pero pinipilit pa rin, sinisiraan ng mga anti-Marcos. Yung mairal yung inggit baga. Alam niyo, sa totoo lang, kung sambayan ng Pilipino magtutulungan, walang kulay-kulay. Sabi ko sa inyo guys, maniwala man kayo hindi, matatalo natin ang Singapore, Myanmar, Cambodia, Thailand, Vietnam, kahit sino pa. Baka talunin pa natin malalaking bansa Kaso lang, problema sa atin, wala tayong pagkakaisa Oo, miiral yung inggit, miiral yung ganit sa kapangyarihan, number 1 yung corruption, no? Makasariling iba, hindi iniisip yung kapakanan ng mamayang Pilipino, ang dami naghihirap. Nasikmura nila yung ganun. Gusto nyo ba na, yung gusto nila magiging tulad tayo sa ibang bansa na
mga bata doon ni malnourished, yung mga maitim na tao diyan sa tulad ng Tanzania, yung tawag dito sa Congo, Nigeria, Somalia, 'di ba mga kababayan, yung mga ibang bansa na naghihirap. Napakaswerte po nga natin ngayon Bakit kanyo? Mga bilihin nito afford natin. Kung ikumpara mo sa ibang bansa, my goodness, doble yung presyo. Sa Japan pa lang, matindi. Sa Amerika, grabe, ang tindi. Swerte natin. Yan lang ang kilo ng bigas natin ngayon. At bumaba pa kamo ang presyo. Sa ibang bansa, hirap na hirap sila kaya. Kaya maraming mga foreigner na pumupunta rito dahil nga, sabi po doon sa isang napanood ko, napaka-cheap daw yung bilihin dito. Hindi kayo naloka. Kaya nga sabi ko, sayang, pag tayo nagkaroon ng pagkakaisa na walang yung hindi nagkanya-kanya, siguradong number 1 tayo sa buong mundo sa totoo lang. Kanya lang, hindi Mayroon tayong magaling na pangulo, sinisiraan naman ng vice presidente niya sa ibang bansa kung anong pinagsasabi. Diba? Nakakalungkot. Kumbaga sinisiraan ng pangulo. Samantalang hindi tinakita yung sarili niya. Wala naman siyang alam sa pamumuno. Namuno siya ng isang ahensya, palpak naman. Yung pundo nawawala. Di kayo naloka. Tapos may mag-ambisyon pa magpangulo. Ay sus, Mariusip, Santa Clara, Marimar. Wag naman po mangyari yan. So yun mga kababayan, nakakalungkot lang. Kasi kahit sabi mo 3 years pa, pero nakikita natin baka babalik na naman tayo sa tae. Pag iba yung mamuno, no? Pag mga anti-Marcos, di kayo naloka. Kaya, well, anyway, I wish ang Panginoon natin, for sure, ang ating mahal na Panginoon, hindi niya papayagan yan na uupo sa palasyo yung mga mamamatay tao. So, totoo lang, yung mga magnanakaw, naku, pagdasal natin na wag nang hayaan na paupuin ng Panginoon. Kung sino man yung i-endorso ni Pangulong Marcos Jr., doon tayo. Sigurado tayo doon mga kababayan. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Ito po yung I think last episode na ito ni Ivan Merina, courtesy ng ni Pangulong Marcos Jr., GMA7. At thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines.